Amen? Kasi ibig sabihin, tagumpay ang araw na to. Bagamat marami pa tayong dadaanan, marami pang mangyayari sa araw na to, pero the moment na nandito ka, tagumpay ang Diyos sa buhay mo. Amen? At ako po ay nagagalak. Hindi ba malakas masyado? Okay lang? Parang testing. Maeko daw, maeko. Papakibawas daw po sa echo. At muli po, ako ay nagagalak sa Panginoon dahil ngayong araw, di ko man siya laging kasama, pero ngayon kasama natin siya. Siya yung nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw. Happy birthday to you. Paramdam ka naman. Hindi. Isa pa ako sa mapalad dahil binigyan ako ng isang kuya na mapagmahal, maalaga, maalalahanin. Sa oras na kakailanganin mo siya, lagi siyang nandyan. Kahit gaano man ka-busy, sabi nga nila, ito yung lalaking walang pahinga. Pero sa oras na kailanganin mo siya nandyan. Kaya nagagalak po tayo sa Panginoon dahil sa buhay niya, ang pinakamasarap na pagdiriwang ng kaarawan ay sa piling ng Diyos. Amen? Kaya ngayong araw na to, salamat kay Lord at muli, tayo ay bubusugin ng Diyos ng kanyang putahe, ng kanyang mensahe, ng mga regalo, ng mga biyaya. Sabi nga yan, di ba? Psalm 34 verse 8. Oh! Taste and see that the Lord is... Sabay-sabay daw. 1, 2, 3, go! Taste and see that the Lord is good. Amen? Sa buhay natin, bubusugin tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. At naalala niyo ba yung mga putahe na pinag-aralan natin itong buwan ng July? May naalala pa? Muli, balikan natin ang matulin. Ang ating pag-aaral, yung mga pinag-aaralan natin, yung 3 nakaraang linggo. Yung first Sunday natin, nagpakilala ang Diyos bilang Diyos ng mga kamangha-manghang mga bagay, the God of wonders. Amen? Yung hindi kayang lubos maisip, hindi natin kayang arukin kung gaano kumilos ang Diyos. Kaya nga doon sa God of wonders, sa panahon ng mga Israelita, pinag-aralan natin yung 5 mga kamangha-manghang bagay. Nandyan yung the 10 plagues of Egypt, yung 10 salot o peste na dinaanan ng Ehipto na pinadala ng Diyos. Pangalawa, dun sa pang-10 plague, yung Passover. Amen? Marami nagkamatay sa Ehipto, pero yung mga anak ng Diyos na may bayad ng dugo sa kanilang pintuan, nilampasan ng spirit of death. Amen? Pangatlo, the pillar of cloud and fire na sumasama sa kanila palagi. Sa umaga hanggang sa gabi, umaga-gabi. Katulad ng presensya ng Diyos na hindi tayo iniwanan. At pang-apat, the crossing of the Red Sea. Amen? Yung panahon na wala na silang mapupuntahan, nakatawid sila. At pang-5, the bread or the manna and the quail from heaven. Doon yung mga kamangha-manghang bagay. At ang maganda doon, hindi lang sa kanila nagpamalas ang Diyos, hanggang sa panahon natin ngayon, patuloy na nagpapakilala ang Diyos bilang the God of wonders. Amen? Pangalawa, nagpakilala ang Diyos bilang the God who works miracles. Amen? Siya yung Diyos na gumagawa ng mga himala. Amen? Sinabi man nila, walang himala. Pero sa anak ng Diyos, alam na alam natin, may himala. Amen?
Tingnan mo yung katabi mo, produkto yun ng himala ng Diyos. Produkto yun ng wonder ng Diyos. So, mag-comment, pero parang sinabi ng isang kapatid, Lord, ayoko ng himala na to. Hindi, himala na yan, di ba? Dati, dragon yan. Pag nagalit na yun, kuting na lang. Amen? May himala. Amen? Pinakita ng Panginoong Jesus yung mga kamangha-mangha at kagila-gilalas ng mga himala na tunay na siya ang Kristo at anak ng Diyos. Amen? Una, Jesus turned water into wine. Yung simple, yung ordinary, ginawa niya extraordinary. Katulad ng pagdating ng buhay ni Jesus sa buhay natin. Amen? Dati, stress ka lang sa problema. Ngayon, may pilik mata ka pa. Hanapin niya lang kung sino. Nakita ko lang sa likod dyan. Nagulat ako. Sino ba yun? Parang artista. Mahaba lang yung pilik mata. Hanapin niya lang kung sino yun. Okay? Nagulat lang naman ako. Hindi, yung mga lalaki hindi masyadong familiar sa mga kilay, di ba? Sa mga pilik mata. Pero, kitang-kita yung haba, nakaganon. Lahat niyo kung sino. Daigin mo nga nagsanay, Sister Ray. Pag uwi ng iyong asawa. Pangalawa, pagkatapos ng turned water into wine, pinakita ng Diyos yung Jesus calmed the storm. Ay, mukhang may nag-review. Kaya pinakalma ng Diyos at kayang pakalmahin din sana ng Diyos yung ating mga dinosaur. Pangatlo, Jesus cast out demons. Kayang-kayang palayasin ng Diyos ang mga hindi sa Kanya. Pangapat, Jesus healed many sick people. Kahit pagod na pagod ang Diyos, lagi siyang naaawa. Diba? Pag lumipat siya, sumunod yung mga tao, naawa siya, pinagaling pa rin niya kahit pagod na siya. Ganon kahabag, ganon kamahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Panglima, Jesus raised the dead, katulad ni Lazarus. Yung dead na patay na, kayang-kayang buhayin ng Diyos. At panghuli, Jesus manifested victory over sin and death. Nakita niya yung katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. Amen? Kaya kung ano man yung dinaanan niya, ito ay binibigay niya sa atin. Amen? At pangatlo, ito, last Sunday lang to, medyo fresh pa to. Okay? Taste and see God, the God who makes a way. Amen? Gumagawa ng daan. Amen? Dati, imposibleng magawa yung kalsada natin. Ngayon, nagagawa ng ating daan. Kalahati na lang, malapit-lapit na. Walang imposible sa Diyos. Amen? The God who makes a way. At doon sa pinakita ng Diyos, nakita natin that He is the God who makes a way in the darkness. Ay, punong-puno ka ng kadiliman o dumadaan ka sa dilim, malayo ka sa Diyos, hindi mo alam gagawin mo, bigat na bigat ka, kayang-kaya kang tulungan ng Diyos. Kayang-kaya ka iligtas. Amen? Dahil sa number 2, He makes a way in the great trouble. Sa great danger, matinding panganib. Katulad na babalitaan natin ngayon, nakakalungkot man, pero dati ang mga eskwelahan payapa. Ngayon, ang eskwelahan ang target ng kaaway. Amen? Meron pang kinuwento sa akin si Joshua na meron pa nga daw, hindi niya alam kung estudyante o hindi estudyante. Meron pang dalang baril. Tapos na-video pa siya. Kaya yung ginagawa ng Diablo, tandaan natin, dapat kumikilos din ang mga anak ng Diyos. Sinabot natin sila. Amen? Pangatlo, in the death-end situation, tingin mong wala na, imposible na, kayang-kayang gumawa ng Diyos sa mga bagong daan.
Yung imposible sa atin, posible sa Kanya. Pangapat, ano bang sitwasyon mo? God will make a way through great obstacles. Marami mang gamitin ng kaaway na hadlang sa buhay natin. Yung hadlang na nilalagay ng kaaway sa buhay mo, iyan yung gagamitin ng Diyos para mas lalo kang patatagin. Amen? Para mas lalo kang palakasin. Lord, paano ba itong problema ko? Paano ba itong asawa ko? Paano ba itong pamilya ko? Iyan yung binibigay ng ginugulo ng diablo, pero iyan din yung gagamitin ng Diyos para palakasin ka, kapatid. Amen? Kaya sa number 5, uuwi ka na victory. Tagumpay ang buhay mo dahil ang Diyos ang kumikilos, ang gumagawa ng kaparaanan sa buhay natin. Kaya nga dito sa Psalm 34 verse 8, kapag bukas yung puso natin, at talagang nauuhaw tayo, nagugutom tayo sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka mabusog sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kapag inunawa natin yung mga magandang mensaheng binibigay sa atin ng Diyos, sabi nga, mas lalo kang nakapapalapit sa Panginoon, mas lalo mong nakikilala si Jesus sa buhay mo, mas lalong gumaganda ang buhay mo. Amen? Mas lalo mong na-appreciate ang buhay. Yun, dati. Wala ka lang pakialam sa pilikmata, ngayon may pilikmata ka. Ano pa yan? Partida pa yan, may kambal pa yan. Hindi pa magkanda o gaga yan, partida pa yan. Bakit? It is the work of God in our lives. Amen? Pinapaganda ka niya, inaayos ka niya, inaayos ang buhay natin. Kaya sa sandali po ito, bago tayo magtuloy sa ating pag-aaral, tayong muli ay manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama, maraming salamat po sa umaga na to. Salamat po. Sa kabila ng maraming sitwasyon, Panginoon, pinatunayan mo sa amin at pinaparanas mo sa amin na kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Kahit kailan, hindi mo pinabayaan ng iyong anak. Kaya salamat, Lord. Dahil sa umaga na to, minsan pabubusugin mo kami ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Banal na Espiritu, na maunawaan ang iyong mensahe, maunawaan ang iyong salita. Tuwing mo ito sa aming mga puso, may i-apply namin. Huwag mo hayaan, Lord, na kami ay madistract, manghina, o magguluhan sa mensahe, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaliwanagan, Panginoon. At wala kang ibang nais kundi dalhin kami sa kaayusan ng buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy nakikilos sa aming buhay at sa aming pamilya para matanggapin, para paglalimin, pagyabungin ang salita mo sa aming buhay, Panginoon. We thank you, Lord, dahil walang mahirap, walang imposible sa iyo. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila. Sa gabay po ng Banal na Espiritu, aming Ama. Sa tanging pangalan ng iyong si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, bago po tayo magtuloy sa ating verse ngayong umaga, may papakilala ko sa inyong dalawang malaking tao. Mga bigatin. Si King Sihon at si King Benok. Si King Og. Okay? Bakit ko ito pinakita? Kasi ang verse po natin magmumula sa aklat ng Deuteronomy. Doon sa pasimula ng pagsulat ni Moses sa Deuteronomy, meron siyang nakakalaban na huling dalawang hari. At yung dalawang hari na to, hindi to basta-basta. Ito, Deuteronomy 2. Ito, Deuteronomy 3. Hindi mga basta-basta yan. Mga bigatin yan nung panahon nila bago sila pumasok sa lupang pangako. At itong si King Og, ito mga matitindi pwersa nila Itong si King Og, talagang bigatin. Bakit? Yung kama niyan, gawa pa sa bakal. Ang haba ay 13.5, tapos ang lapad ay 6 feet. Higante ito. Diba, gaano kalaki yung king size na kama? Ano lang, 6.8 by 6.4.
Ito, 13.5 by 6. Ganito kalaki yung tao na to. Kaya hindi yan basta-basta. Tapos ang hawak nitong si King Og, meron niya na 60, 45, 45 na mga city. Kaya hindi talaga to basta-basta. Yung bawat city niyan, talagang punong-puno ng pader. Ganon kalakas, ganon katibay, ganon katindi yung mga hari na to. Pero kahit gaano sila katindi, kahit gaano kakonti ng bayang Israel, tinalo sila ng Diyos. Amen? Nagtagumpay ang bayang Israel. Ito yung huling dalawang hari na nakalaban nila Moses. Kaya naman pagdating ng Deuteronomy, verse 24, ang sabi niya sa Panginoon, Sovereign Lord. Bakit? Meron kasi siyang personal request. Nagsusumamo siya sa Panginoon. Na Lord, hayaan mong marating ko yung lupang pangako. Kaya sabi niya dyan, Sovereign Lord, you have begun to show to your servant your greatness and your strong hand. For what God is there in heaven or on earth who can do the deeds and mighty works you do? Namalas ni Moses lahat ng matitinding ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Sa Tagalog ang sabi, O Panginoong Diyos, pinasimulan mong ipakita sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan. Amen? Gaano man katitindi yung mga hari na yon, tinalo nila yon dahil sa lakas ng Panginoon. Amen? Sa tulong ng Diyos. At alam niyo ba, pagkatalo nila doon sa dalawa na yon, kung bakit alam ni Rahab ang patungkol sa Diyos, dahil kumalat yung balita, yung tagumpay nila. Bakit? Big time nga yung dalawa na yon. Dumating hanggang sa Jericho ang balita. Kaya takot sila sa bansang Israel dahil sa Diyos na gumagabay sa kanila at tumutulong. Kaya sabi diyan, pinamalas mo sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan. Sino ang Diyos sa langit o sa lupa ang makakagawa ng tulad sa iyong mga gawa ng iyong kapangyarihan? Bagamat, alam naman natin ang kwento na hindi nakapasok ng lupang pangako si Moses. Pero sa kanyang mga bibig, makikita natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen? Sa pagbabasa ko kanina, meron ba kayong kilala na mga tumatak sa inyong isipan na isang tao na talaga namang makapangyarihan, malakas? Ano ka bang naalala na sa iyong lifetime ngayon, pag binanggit yung tao na yon, alam mo siya yung pinakamalakas nagmarka sa iyo. Bukod sa iyong asawa, syempre. Bukod dyan, meron ka bang kilala na political figure? Halimbawa, tinignan ko po yung Forbes, yung most powerful people sa kanila, 1 to 75. Hinanap ko nga kung merong Pilipino doon Nandun sa huling part, 69 yata, si former President Rodrigo Duterte. Binilang. Tapos yung top 1 nila, si Xi Jinping ng China. Pero mo, 73 years old, pero isa si top 1. Sa pinakapakapangyarihang tao. Pangalawa, sa Russia, si Vladimir Putin. At pangatlo, ang US, si Donald Trump. Bukod kay Jesse na number 5 sa pinakamalakas na tao sa buong mundo. Number 6 si Debdeb, number 7 si Denden, ay baligtad pala. Sa gaano man kalakas, gaano man katanyag ng mga tao na to, ngayong araw na to, patuloy na magpapakilala sa atin ng Diyos na siya yung the sovereign Lord. Taste and see God, the sovereign Lord. Lasapin na tingnan ng Diyos ang kataas-taasang Panginoon. Amen? Ibig sabihin siya yung hari ng mga hari. Kung baga sa secular, sa corporate world, siya yung big boss. Amen? Siya yung may control ng lahat ng bagay.
Kaya kahit ano man yung mangyari, kahit gaano man kalaki ng sitwasyon mo, kahit gaano man kahirap unawain, kahit hindi mo alam kung saan kukunin yung solusyon para dito, tandaan mo, hawak ng Diyos at kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, pati ang buhay natin. Amen? Parang ganito po, para sa madaling pagkakaunawa. Kasi minsan, nung dati, ano ba itong sovereign na to? Hindi ko maintindihan ito dati. Diba? Parang ganito. Katulad ng panahon natin ngayon, si Yana at saka si Benok, kasama si CJ, sila ay mamamasyal, kakain sa labas. Tapos, sa sasakyan, sila ay merong malakas na bagyo. Doon sa malakas na bagyo na yon, naririnig niya na yung kulog. Nakikita niya na yung malakas na ulan habang sila nagdadrive. Nakikita ba niya na yung daan? Malamang sa hindi. At hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa alam niya, nagdadrive yung kanyang papa. Ang tanong, kahit gaano kalakas ng bagyo, nag-aalala kaya si Yana? Wala. Ang concern lang niya, Daddy, price, ketchup. Yun lang, kailangan, di pwedeng price. Kailangan mabili niya yun. Yun lang yung concern niya. Bakit? Hindi siya nag-aalala kasi yung tatay niya yung nagmamaneho eh. Kung si CJ magmaneho, hindi ko lang alam kung ano. Yan. Si Yana, hindi niya pwedeng pakialaman yung manibela. Amen? Wala naman siyang alam dun eh. Pero alam niyo po yung symbolism dun? Marami sa atin, sa buhay natin ngayon, madalas kinukuha natin yung manibela ng buhay. Katulad ni Yana, kung si Yana yung mag-drive, ano kaya mangyayari sa pamilya na yun? Ganun din yung buhay natin, kaya madalas tayo napapahamak. Madalas kinukuha natin yung manibela ng buhay. Pero ang sinasabi ng Diyos, bilang sovereign Lord, ang punto lang doon, ang sinasabi ng Diyos sa atin, sa buhay mo ngayon, trust me, tiwala ka lang, ako ang nagmamaneho. Hindi mo man alam kung saan ka papunta, pero alam ko kung saan kita dadalhin. Amen? Nakita niya ng Diyos, halimbawa, hindi mo man makita yung solusyon sa problema mo ngayon. Ang nakikita mo lang yung magulong paligid. Pero nakita niya ng Diyos, nandun ka sa magandang buhay na inilaan niya. Bakit? He is the sovereign Lord. Amen? He is the big boss. Amen? Kaya, tanong, sa buhay mo ngayon, ikaw ba nagmamaneho o nagtitiwala ka sa Panginoon? Pag-uralan natin. Kasi minsan, darating ka sa punto, baka pagod ka na, baka hirap ka na, baka hindi mo alam yung gagawin mo, pero ang mensahe ng Diyos, tingnan mo at nasapin. Tikman mo at nasapin, makita mo na ako ang kataas-taasang Panginoon. I am the sovereign Lord. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin po ng the sovereign Lord? The sovereign Lord, o sa Hebrew, Yahweh Adonai. Combination niya ng kanyang pangalan at ng kanyang karakter. Amen? The sovereign and the Lord. Siya yung master. It signifies God's absolute, supreme power and authority over all creation. Ibig sabihin, siya yung highest authority. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat ng sanlibutan. Amen? Pangalawa, pag sinabi natin sovereign Lord, it encapsulates the belief in God's omnipotence, omniscience, and omnipresence, underscoring His role as the ultimate ruler and king over the universe. Pinapakita natin dito yung kanyang karakter. Pangatlo, as the ultimate ruler, He directs all things according to His will. Ang lahat ay nagaganap ayon sa kanyang pang-apat.
This truth is meant to bring comfort. Para saan? Bakit natin pinag-aaralan to? The truth is meant to bring comfort, alleviate worry, and anchor believers. Saan daw? In His unwavering love and perfect wisdom. Okay, para mas madali, tatagalogin natin, kataas-taas ang Panginoon. Una, ang kataas-taas Panginoon o Yahweh Adonai ay sumisimbolo sa kanyang ganap, pinakadakila, mataas na kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, walang papantay sa Diyos at walang hihigit sa Kanya. Okay? Pundasyon muna tayo ha, para mamaya, madali natin maunawaan yung mga bagay-bagay na gusto iparating sa atin ng Diyos. Kasi minsan, kahit alam na natin to, hindi nagsisingin. Kaya minsan, nagko-conflict. Pangalawa, ang titulong ito ay sumasaklaw sa paniniwala na ang Diyos natin, yung makapangyarihan, siya yung walang hanggang kaalaman, at presensya niya ay nasa lahat ng dako. Ito ay pagbibigay diin sa kanyang tungkulin bilang ating sukdulang pinuno at hari ng sansinukob. Pangatlo, bilang sukdulang pinuno, pinapatnubayan niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, anumang plano niya, walang pwedeng sumawata nun. Amen? Anumang gusto niya, walang makakapigil. Anumang gagawin niya sa buhay mo, andyan na siya. Ba't pinakawalan mo yung isa? Dahil, bakit ito pinapaunawa sa atin ng Diyos? Pagka natatak sa puso mo, ang Diyos mo ay sovereign, kataas-taasan. Ito ay naglalayon na magbigay sa atin ng ginhawa, paalis yung pag-aalala mo, at iangkla ang mananampalataya sa kanyang hindi matitinag na pag-ibig at perpektong karunungan. Diba? Pinapakita sa atin ng Diyos na kahit gaano siya makapangyarihan, siya ay patas at wala siyang ibang nais kundi mabuti para sa atin. Bakit? Ito ay nakabali sa kanyang unwavering love. Hindi katulad ng tao, pabago-bago yung mood, pabago-bago yung nararamdaman, pero ang Diyos, hindi nagbabago yung pag-ibig niya sa atin. Amen? At, perpektong karunungan, ibig sabihin, alam ng Diyos yung pinakamabuti para sa atin. Alam niya yung plano niya para sa iyo. Hindi mo man alam sa ngayon, pero alam na ng Diyos, nakita na niya kung saan ka papunta. Nakita na niya yung ending ng buhay na to. Kaya huwag tayong papayag na, Lord, hindi ko maranasan yung kalooban mo sa buhay ko. Amen? So ano pong implication ito sa atin? Anong purpose? Anong magaganap sa buhay natin kapag naunawaan natin? At anong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin? Una, sabi nga dito sa 2 Samuel muna, 7:22, how great you are, sovereign Lord. There is no one like you and there is no God but you, as we have heard with our own ears. Sa Tagalog, ang sabi ni David, kaya't ikaw ay dakila, O Panginoon Diyos, pagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo. Si David dito punong-puno ng pagkamangha. Kasi ito yung punto na si David gustong ipagpatayo ng templo ang Diyos. Pero alam nyo, ito yung salita ng nireject. Nireject pa yan ha. Nagpupuri pa rin. Bakit? Sa kabila ng kanyang rejection, pinangako sa kanya ng Diyos na yung lahi mo magpapatuloy sa pagiging hari. At yung anak mo ang magpapagawa, ang gagawa ng templo ko. Kaya yung puso niya, punong-puno pa rin ang pagkamangha at pagpupuri sa Diyos kasi hindi niya naisip yun eh. Pero pinarating sa kanya ng Diyos yung mensahe. Kaya naman ang reaction niya, Lord, ikaw ay dakila, ikaw ay sovereign. Kaya sa buhay natin, pag-aralan natin, yung 5 bagay bago ka makatulog. Ano ulit? Ilan? Tutulinan ko lang po kasi 11:21 pala. Okay? Sa buhay natin,
Ano yung isang bagay na araw-araw pwede mong maranasan? Ano yung bagay na laging nagpapagulo ng iyong isipan? Diba? At alam ng Diyos, madadaanan natin to. Ano dito? Yung kanina lang, merong naging alalahanin. Bawal yung as a friend. Diba? Kahapon, mayroon kang inalala, mayroon kang naging worry. Alam ng Diyos, araw-araw pwede mong daanan yan. Pero may magandang mensahe ang Diyos. Bakit? Alam ng Diyos na ang magpapabigat sa kanyang mga anak, ang magpapahirap sa kanyang mga anak, ay yung mga alalahanin. Kaya sa number 1, when you understand that He is the sovereign Lord, na siya yung kataas-asang Panginoon. Number 1, God's sovereignty removes our worries. Inaalis ng kapangyarihan ng Diyos yung ating mga alalahanin. Kayang-kayang alisin ng Diyos. Kayang-kayang palitan ng Diyos yung ating mga sitwasyon. Katulad nga nabanggit ni Sister Jenica kanina, di ba? Minsan nagreklamo tayo sa mga bagay na minsan hiniling natin. Lord, ang hirap naman ng trabaho ko. Di ba hiniling mo yan? Mapalad ka pa nga kasi iba walang trabaho. Amen? Ginagawa lahat. Nakapaghanap lang ng trabaho. Lalo na yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mas hirap. Minsan may mga bagay tayo na akala natin kabigatan, pero hindi natin makita na ito ay may biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, tandaan natin, ang worry ay parang isang rocking chair. Sa Tagalog, ito ay isang tumba-tumba. Bakit? Ang pag-aalala daw ay parang isang tumba-tumba. Meron pa bang tumba-tumba sa inyong mga bahay? Bukod kay Sininang Remy, meron pa. Mahirap pag yung tumba-tumba gumagalaw, tapos wala namang nakagalaw. Mas mahirap yun. Pero sabi nga, ang worry daw ay parang isang pagsakay sa tumba-tumba. Bakit? Sabi dito, it gives you something to do. Binibigyan ka ng gagawin. Pero tandaan mo, kahit anong ugoy mo, wala kang napupuntahan. Amen? Worry gives you something to do like a rocking chair. Pero it doesn't get you anywhere. Wala kang kapupuntahan. Amen? Walang nangyayari sa buhay mo, kundi mas lalo ka pang nahihirapan. Amen? Kaya, the more you worry, kapag in-entertain mo yung worry sa buhay mo, kasi, honestly naman, di ba? Marami tayong pwedeng alalahanin. Amen? Marami tayong pwedeng ipag-worry. Pero, mas marami yung pwede nating ipagkatiwala sa Diyos. Amen? Mas maraming dahilan para mag-enjoy. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, in Matthew 6:25-26, therefore I tell you, sabi ng Panginoong Jesus, kapatid, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Lord, parang wala na akong masuot. Parang maliliit na lahat. Ayaw mo nun, pinagpapala ka ng Diyos. Ibig sabihin, na-enjoy mo yung pagkain. Bakit? May mga tao kahit gaano kamahal ang pagkain nila, hindi na makakain. Kaya hanggat nag-enjoy ka sa buhay kasama ang Diyos, enjoy mo lang. Stop worrying. Amen? Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sa Tagalog, kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakausap ka ng Panginoong Jesus ngayong araw nito, kapatid. Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Halimbawa, nagpakalungkot ka ngayong araw na to, tapos bukas uwian mo na pala.
Lugi ka, kapatid. Amen? Uuwi ka na pala bukas, di mo lang na-enjoy yung buhay mo. Sabi mo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong inumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan, kaysa damit? Minsan, pag-aalala natin ito na mas malalim. Tingnan ninyo ang mga ibon sa hipapawid. Amen? Lalo ngayon, bumabagyo pa. Pero sabi diyan, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit, sabi mo, ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na sa langit. Amen? Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Amen? Kaya, pinapaalala ng Diyos na kahit malamig, kahit giniginaw ka na, ang pag-iingat, ang biyaya ng Diyos ay kailanman hindi mawawala sa iyong piling. Amen? Kasi yung mga ibon nga, inaalagaan ng Diyos, ikaw pa kaya? So dito yung common na pagkakain mo, tatanong ka na agad, ano kaya uulamin natin mamaya? Ano kaya kakain natin mamaya? Amen? Hindi ma-enjoy yung bawat moment kasi lagi nag-aalala. Honestly naman, naririnig ko lang to, isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang nanay o ng isang tatay ay yung mag-isip ng uulamin araw-araw. Kasi pag paulit-ulit, kahit masarap na hinahanda mo, sayang at hindi kakainin. Amen? Pero ganon pa man, marami tayong dapat pwedeng i-enjoy pagkasama natin ng Diyos. Amen? Kaya paalala dito sa Matthew 6, pagdating ng 33, kapag inuna mo ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa iyo lahat ng iyong kakailanganin. Amen? Ibig sabihin, kapag inuna mo si Jesus sa buhay mo kahit kailan, anumang dumating na alalahanin, hindi ka mababagabag. Amen? Lilipas at lilipas lang yan. Bakit? Tama ang ginagawa mo sa buhay mo. Kaya nga merong mga senyales ng worrying eh. Nag-research ako kanina, signs of worrying. Ano yung mga resulta ng nag-aalala? Hindi ko sana lalagay ito kasi pasok ako. Kaya lang, sabi doon, una, hirap matulog. Number one, lahat ng link, hirap matulog. Hindi ko sinasabi na porket hirap matulog, nag-aalala ka na. May iba't ibang factor pa rin yun. Pero pag nag-aalala ka, ang isa doon, hirap matulog. Hindi naman lingid sa inyo na nung nakaharaan, kanina rin pala, hindi ako makatulog. Dapat matulog. Sabi ko nga, tinake ko na lahat ng melatonin sa TikTok. Nagpa-araw na ako tuwing umaga, nagpakapagod na ako maghapon, iniwasan ko na yung cellphone bago matulog. Kaya nga, mapalad yung mga madaling makakatulog. Biyaya yan. Mahirap lang pag sa church ka natutulog. Bukod sa akin, kasi dyan lang yung kwarto ko. Siyempre, ibang usapan na yun. Amen? Pero sabi ko nga, pinakita sa akin ng Diyos, nung panahon na yun, nahirap ako matulog. Yung utak ko kasi parang takbo ng takbo eh. Wala talagang tigil. Na yung magninang na yan, napakagulo, takbo ng takbo yung utak ko nun. Alam niyo yung pinag-aalala ko? Hindi yung buhay ko eh. Ang pinag-aalala ko yung mga kabataan. Pinag-aalala ko yung baso, baka mabasa. Yun yung alalahanin ko. Hanggang isang araw tinuruan ako ng Diyos. Anak, I am the sovereign Lord. Alam ko na yung gagawin ko sa Kanya. Nakita ko na. Matuto ka lang maghintay at magtiwala sa akin. Amen? Kaya ngayon, salamat kay Lord kasi pag pinag-combine ko pala yung magnesium sa melatonin, pag magnesium lang, di gumagana eh. Pag combine na yung dalawa, Kim, gumagana na siya. Kaya lang yun, nagpapasalamat ako kay Lord. Sabi ko nga, Lord, salamat. Kasi nakatulog ako ng hapon. Hindi ako nakatulog ng hapon eh. Kahit anong gawin kong higa. Kahit alauna pa lang, humiga na ako. Alas 5 na, gising pa rin ako.
Kaya tuwan-tuwa na yung puso ko pag nakatulog ako ng hapon eh. Pero ngayon, salamat kay Lord kasi nababago na yung sistema. Ano yung punto, kapatid? Nandiyan si Lord para alisin at ipaunawa sa atin yung ating mga sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng alalahanin. Amen? Hirap matulog, irritable. Diba? Yung mga nag-aalala, ano yung mapapansin mo? Moody. Emotional. Hindi mo lang nabigyan ng kanin. Nagpakuwala ng tubig, hindi mo kinuha ng tubig. Katapusan na ng inyong relasyon. Ganun kadelikado. Kaya nga, kung maghahanap kayo, ang signs, marami na ito nakarelated. Ang sign ng worry, wala kang makikita ng positibo, puro negatibo. Wala kang makikita doon, pag nag-worry ka, dadami pera mo. Baka mayaman ka na, kapatid. Pag nag-worry ka, gaganda ka, sexy ka. Lahat na lang na worry mo na. Walang ganun eh. Ang pag-aalala ay nagpapabigat sa buhay. At lumalabas yan. Kaya kung mapapansin mo na ikaw ay madaling magalit, madaling mag-alala, madaling uminit ang ulo, hindi makapag-concentrate, hindi makapag-focus, maybe you are worrying something, kapatid. Ano yung inaalala mo? Kasi lahat tayo mayroong mga inaalala. Paano mo i-handle? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos in 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen sa Tagalog, kaya tulad din yung alalahanin ng bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Madalas sinaalala natin yung bukas, pero sabi ng Lord, wag, kapatid. Yung para sa ngayon mo na intindihin mo. Madalas, hinanakawan mo ang sarili mo ng kagalakan sa pamamagitan ng pag-aalala para bukas. Ano kaya magiging resulta? Paano na kaya kami? Do not worry about tomorrow. Bakit? Hindi mo naman hawak ang bukas, di ba? Hindi mo alam kung gising ka pa bukas. Kaya kung yung ngayon pa lang, yun ang pagpukusan mo. Enjoy every moment. Amen? Kaya yung katabi mo, enjoy mo yan. Amen? Nagpasalamat ka na ba dyan minsan? Thank you. Sensya na kapag enjoy. Turn your worries into worship. Turn your worries into prayer. At isa magandang solusyon. Kasi ito, laging gumagana. Kapag worry na yung nilagay mo dyan, kailangan palitan mo yan. Replace your worries ng mga pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kailangan may ipapalit ka dyan para patuloy mo makilala na ang Diyos nag-aalis ng ating mga alalahanin. Pangalawa, medyo maulan sa labas, bumabagyo. Pero yung pagkain nila, tuyo at champurado. Si R.A. Tanda naman ni Lito dito. Si Lola Junior yan, nasa trabaho si Lito. Si Lola Junior. Uy, namayad ka na dyan, Rosal. Number 2, when you understand na ang Diyos natin yung kataas-taasan, pinakamakapangyarihan, pinakadakila, kahit na sa panahon ng bagyo, kahit ano man yung nakahain sa iyong hapagkainan, you will experience the comfort of God. God's sovereignty provides us with comfort. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaginhawahan. Sabi nga kanina, kahit na anumang sitwasyon, mararamdaman mo yung aliw ng Diyos. Aaliwin ka ng Diyos. Amen? Yung kahit sa simpleng pagkain, meron kang enjoyment.
Kaya nga nauso yung mga comfort food, di ba? Na pag kinain mo daw yon, pag nag-craving ka at kinain mo yon, parang gaganda yung pakiramdam mo. Pero bilang anak ng Diyos, dapat meron lang tayong isang comfort food. Ano yon? Tanong nyo nga sa akin ko, ano yon? The bread of life, si Jesus. Amen? Siya lang yung makakapagpuno, siya lang yung makakapag-supply, siya lamang yung kukumpleto ng buhay na to. Kaya pag nakatingin ka sa mga bagay, halimbawa, gusto mo yung malaking bahay, gusto mo maganda na sakyan, maraming pera, eventually mawawala din yan eh. Pero pag si Jesus na ang nasa buhay mo, kahit anong mangyari, hindi ka niya niiwan. Amen? Kaya makakaranas ka ng kaginhawahan. Dahil ayaw ng Diyos naman na pahirapan tayo. Kaya nga inaalis niya yung mga pabigat sa buhay natin. Yung mga di pala mga pabigat. Mga kabigatan. Baka yung maisip ko yung iba doon eh. Mga kabigatan sa buhay natin. Ayaw kitang pansinin, kaya lang. Damang-damang mo yung joy eh. Amen? Inaalis sila yung mga kabigatan sa buhay natin. Kaya ayaw kanya nag-aalala eh. Mabigat yan, kapatid. Na pag naalala natin, yung number 2, bakit may comfort? Kasi maalala mo that He is in control. Complete control, kontrolado niya lahat. Na walang mangyayari sa'yo, nalingid sa kanyang plano, labas sa kanyang plano. Amen? Na kung dumadaan ka man sa hindi maganda ngayon, pinapahintulutan na ng Diyos kasi para ma-appreciate mo yung mas maganda niyang plano na may gagawin siya sa buhay mo at ang lahat ng pagkakataon ay para sa ikabubuti mo. Ginagawa niya, inaayos niya para sa iyong ikabubuti. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, in Psalm 23 verse 4, even though I walk to the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Meron na ba kayo nakita na pag nagpapatulog ka ng bata, pag nilabas mo na yung pamalo, nag-enjoy na yung bata? Pero yung pero yung gabay ng Diyos, yung kahit tinutuwid ka niya, mararamdaman mo yung kaaliwan. Mararamdaman mo yung kaginhawahan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga may mga panahon, pag pinanood mo yung ating nangyayari sa bansa, kung wala ka sa Panginoon, parang ang hirap tumira sa Pilipinas. Amen? Pero dahil hindi ka doon nakatingin, ano man yung nangyayari dyan, higit pa rin yung gagawin ng Diyos sa bansang Pilipinas. Amen? Kaya makakaranas ka. Kung naghihirap man sila, kung nagkakaroon man ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tataas din ang biyayang dumarating sa buhay mo. Amen? Dahil meron kang Diyos na sumasama sa iyo. He is the sovereign Lord. At pangatlo, pakitingnan muli ang ating litrato, ang picture. Ano nangyayari sa paligid? Kita niyo ba? Kahit na in times of war, sana ganito rin yung tulog ko, no? Kahit may bumabomba na hindi ka nagigising-gising. Na kaya kapag kahit anumang kaguluhan, kapag nandun si Jesus sa buhay mo, wala kang katatakutan. At dahil dyan, mararanasan mo yung kapayapaan sa isipan at kapayapaan sa puso. Amen? Nakikita mo naman yung mataas na bill ng kuryente, nakikita mo naman yung mga bayarin, nakikita mo man yung mga kaguluhan, payapa ka. Hindi dahil may mauutangan ka, kundi dahil may Diyos na magpaprovide sa iyo. Bago ka maghanap ng uutangan, lumapit ka muna sa Panginoon. At tanungin mo siya kung anong gagawin ko, Lord. Amen? Sabi nga, know God
N-O, no God, no peace. Walang Diyos, walang kapayapaan. But when you know God, K-N-O-W, kapag kilala mo ang Diyos, makikilala mo rin yung kapayapaan. You will know peace. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ko ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na inaalok ng mundo. Amen? Na inaalok ng mundo pansamantala. Pero yung kapayapaan naranasan natin, hindi nag-e-expire. Amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Maraming tao gumagastos ng malaki para makatagpo lamang ng kapayapaan ng isipan nila. Amen? Magta-travel sa iba't ibang bansa. Magyo-yoga. Magzumba. Kahit ayaw ng asawa, hindi ko alam pala. Hindi kakain sa mamahaling restaurant. Iinom. Gagawin lahat. Para lang matagpuan yung kapayapaan. Pero kapatid, simple lang pala ang sikreto ng buhay. Amen? Iyong iingatan siya sa ganap, kumpleto, lubos-lubos na kapayapaan. Ano daw ang sikreto na inihatid sa atin sa salita ng Diyos? Ano yung katotohanan? Ito yung nagiging issue natin. Minsan mas malaki ang sakit. Minsan mas malaki ang problema. Minsan mas malaki yung bayarin kumpara sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Kaya kapag ikaw ay nagtitiwala, meron ka nito. Amen? Pangapat, dahil ikaw ay payapa, ikaw ay may comfort ng Diyos. Sa panahon ng bagyo, mararanasan mo yung liwanag ng Diyos. Amen? Bakit? Isa nga sa kanta na nagmarka sa akin, dahil hindi ko siya kayang kantahin. Yung kanta ni Morissette ba yan? Gusto ko ng... Yun. Iyan na yung iyak ng puso ng mga tao ngayon. Gusto nang sumuko. Gusto nang umayaw. At minsan, bilang isang anak ng Diyos, mapapagod ka sa mga nangyayari sa paligid. Pero hindi yun dahilan para tumigil ka. Amen? Dahil merong liwanag ang darating sa buhay mo. May liwanag ang Diyos sa buhay mo. Yan yung dahilan, makapansin mo kung paano mas lalo ka pang nagpapatuloy. Kaya minsan pag nag-uusap kami ni Ate Che, yung usap namin, hindi yung usap ng kalungkutan. Ayaw ng ganito, ayaw ng ganito. Ang usap na namin, isang araw, makikita din nila yung kaliwanagan. Amen? Hindi ka nakafocus sa sitwasyon. Nakafocus ka doon sa liwanag at gagawin ng Diyos. Sa plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ikaw ay anak ng liwanag, hindi ka anak ng dilim. Amen? Hindi ikaw pag dumating ka, may sitwasyon na yung tao na yon, pag dumating ka, mas lalo pang gumulo. Hindi ganun. Ikaw ay anak ng liwanag. Nagbibigay kang kagaanan, kapag-asahan sa mga tao sa paligid mo at mapapansin nyo naman yan. Pag may lumapit sa inyo ng tao na may problema, sino nagko-comfort, sino nag-encourage? Tayo, di ba? Bakit? Dala-dala natin ang liwanag ng Diyos. Kaya kahit ano man yung dinadaanan natin, ano man yung dinadaanan nila, hindi ka magpapaawat. Bakit? Sovereign ang ating Diyos. Amen? Makapangyarihan ang ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya kahit hindi mo man maunawaan, mas mahirap yung tao na walang Diyos. Bakit? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam yung direksyon mo.
Hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas. Pero pagkasama mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, sa panahon na ikaw ay pagod, siya yung kapahingahan mo. Sa panahon na ubos na yung lakas mo, siya yung kalakasan mo. Sa panahon na hindi mo alam gagawin, siya yung gagabay sa'yo. Amen? Kaya masarap sa buhay yung may Diyos. Dahil sa number 4, God's sovereignty brings hope. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng pag-asa. Sabi nga kanina ni Pastor Kevin, na binanggit sa kanya ni Pastor Manny, na hindi ko alam kung kanina lang galing pa kay Pastor, kung sino nagbanggit kay Pastor Manny. Yung safety engineer nila, kasama ni Kevin, tama ba? Safety engineer. Siya yung nag-iingat sa safety, sa trabaho. Malaki sweldo. Alam ko, malaki sweldo po, no? Safety officer eh. Nagpaalam sa buhay. Kaya nagpapasalamat si Kevin eh. Bakit? Nandun yung liwanag ng Diyos sa buhay niya. Kasi hindi trabaho, hindi pera ang magpapatibay sa'yo. Amen? Kapag wala kang Diyos sa buhay mo, susuko at susuko ka. Pero kapag may Jesus ka sa buhay mo, kahit gaano man kakulit ng mga dinosaur, magpapatuloy ka. Amen? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos in Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not go weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Amen? Sila ay papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Sila ay makakatulog maya-maya. Amen? Kaya may pag-asa dahil meron kang palaging panibagong lakas mula sa Diyos. Sabi ko nga, katulad ni Haring Asa, na umasa sa Diyos, siya ay nagtagumpay. Pero nung hindi na siya umasa sa Diyos, naging malungkot ang ending ng buhay niya. Kaya patuloy kang umasa sa Panginoon. Amen? Paalalahanan mo yung sarili, yung katabi. Patuloy kang umasa sa Diyos. Dahil sa panglima, sa lahat ng ito, kapatid, wala kang ibang magiging reaksyon, kundi magpuri sa Panginoon. Because sa number 5, the sovereign God deserves our worship. Ang kataas-taasan ng Diyos ay nararapat sa ating pagsamba. Amen? Nararapat siya sa pagmamahal mo, nararapat siya sa katapatan mo, nararapat siya sa paglilingkod mo. Na habang tumatagal, habang dumadaan ka sa iba't ibang sitwasyon, at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, mas lumalalim ang pagsamba mo, kapatid. Amen? Mas nagiging matapang ka at mas naglilingkod ka sa Panginoon. At mas hinahayag mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos natin, sabi nga ni David, Lord, sino ang tao para kalingahin mo? That's why the sovereign God deserves our worship. Amen? Dahil sabi nga dito, sa huling awit ni Haring David, Psalm 145, ang kanyang bukang bibig, great is the Lord and most worthy of praise. May awit na ganyan, di ba? Medyo bago yung kanta na yun. Hindi ko alam kung familiar kayo. His greatness no one can fathom. Sa Tagalog, dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Kaya sa buhay mo kapatid, imbes na reklamo, magtiwala ka sa Diyos. At wala kang ibang gagawin kundi magpuri sa Kanya. Amen? Balikan po natin ang ating pinag-aralan ngayong umaga na to. Ang Diyos natin ang kataas-taasang Panginoon. The Sovereign Lord. Una, tinatanggal niya yung ating mga worries, inaalis niya. Mas lalo kang lumalapit sa Panginoon, mas lalong kumakalma. At nakikita mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangalawa, God's sovereignty provides us with comfort. Ayaw ng Diyos, lagi ka naghihirap. May kaginhawahan.
sa piling niya at sa pagsunod sa Kanya. Amen? Pangatlo, God's sovereignty gives us peace. Kahit gaano kagulo ng iyong sitwasyon, ang Diyos ang hawak ng puso at isipan natin. Dahil sa number 4, there is hope. Amen? May kapag-asahan. Hindi ka susuko dahil sa lakas ng Diyos. At panglima, He deserves our worship, kapatid. Kaya every Sunday, every now and then, ibigay mo naman ang iyong pagsamba sa Panginoon. Amen? Huwag mo naman tipirin ng Diyos sa pagpupuri sa Kanya. Dahil sabi nga po dito, sa 1 Chronicles 29:11-12, Yours, Lord, is the greatness and power, and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Sa Tagalog, iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan. Sapagkat sa iyo, ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, iyo ang kaharihan ng Panginoon at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at din ng karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila, at pagpapalakas sa lahat. Kaya kapatid, sana meron tayong natutunan na itanim sa ating puso na ang makapangyarihang Diyos ay kasama natin. Amen? Anong pwede natin ipag-alala? Anong pwede natin ikatakot? Pagkos nais ng Diyos, mas lalo kang lumalim, mas lalo kang tumibay, mas lalo mong ma-enjoy ang buhay, at mas lalo niyang gamitin yung buhay mo bilang tuntungan ng kanyang mga testimony, ng mga ginagawa niya sa atin. Amen? Kaya, handa natin, our God is the sovereign Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At ngayon po tutungo tayo sa ating tithes and offering. Mangunahan tayo ng poging lingkod na